everyone, I'm Jasmine Listitilan. So today's video presentation is we are going to talk about the Article 4 and 5 of RPC, or the Revised Penal Code. So let's start with Article 4 of the Revised Penal Code, Criminal Liability. Criminal liability shall be incurred by any person committing a felony or delito, although the wrongful act done be different from that which he intended. So, ang Article 4 daw is any person committing a felony. So, what is felony? Felony is act or omission which is punishable by RPC or the Revised Penal Code. Although, ang result sa imong gibuhat is layo ra sa imong giplanuhan, you're still criminally liable. Liable gyapon siya. Let's say for example, plano ra nimo nga sumbagon ang imong classmate para turuan ra og leksyon. And then, pag sumbag nimo, natumba imong classmate, nabagok iyang ulo og namatay. So ang question is, criminally liable ba ka gihapon sa imong gibuhat? So the answer is yes, criminally liable gihapon ka sa imong gibuhat. Hello, my name is Arceus Gimote and my topic is proximate cause. Proximate cause is the cause which in natural and continuous sequence, unbroken by any efficient intervening cause, produce the injury and without which the result would not have occurred. Yan na po tayo gitawag nga another meaning sa proximate cause. He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Ang kasabot ana is na din gitawag nga punot dulo or dahilan sa mga nahitabo nga krimen. Like for example, na isa kalaki ng hutap sa isa ka bas nga gusto ka ng mga kwarta, cellphone, nga nag-cause pag sa ilang kakulba o kahadlok. Nga na isa ka pasahero nga nakabalo nga naimang sa ilang mga gamit, pwede na siya nagduwa-duwag ang bak sa bus nga nag-cause pag sa ilang pagkabagok sa ulo o pagkamatay. Hello, I'm Charity Utuhan and my topic is error in personing or mistake in the identity. Occurs when the offender actually hit the person to whom the blow was directed, but turned out to be different from and not the victim intended. So, si offender is naay gipatay pero lahi nga tao ang iyang napatay, which is napagkamalan na to niya or mistake in the identity. So, for example, ako, pati na ako si Ella, pero ang akong napatay is ang akong cousin. Hi, my name is Riami M. Trellis. My topic is all about criteria intentioning. Lack of intention to commit so grave a wrong by any person committing a felony, although the wrongful act done be different from that which he intended. So, ang scenario kibalin niya is si Maria o si Marie igsuon. Si Maria nagsilos kang Marie kay si Marie ra ang ipalitan. Karon sa kaselos ni Marie kang Maria nagunaw na siya dautan ngadto sa iyang igsuon. So ang nahitabo tungod sa kaselos ni Maria, iyang gituklod si Maria nya wala dai siya kabalo nga isla dai tong gitindugan ni Marie karon nabuna lang iyang ulo og nag-cause kini og kamatayon ni Marie. So ang hitabo is unintentional siya. So ang pinaka main gid niya kuan ani ni offender is kuan nagit intention, is original intention. Ang iyang original intention is manakit lang jud. Like manakit lang sa inflict injury. However, yung in-inflict na niya yung injury nung sinaktanan niya ang biktima, yung biktima namatay, so kaya unintentionally. So wala gituyo. I am Mark Dave Carlota from Section Delta. So today's video is I'm going to discuss aberratio ictus. Aberratio ictus, it means the blow directed to the intended victim landed on another person. So it means si offender na siya gipusil na tao, so lahi ang naigo. Neithermore wanted to kill Mirana, so he waited for him in the corner. Usually Mirana passed by. When he saw Mirana, he shoot him with a gun because of poor aim. He missed Mirana and the bullet landed on Cardell, a bystander who died as a consequence. How can this affect on aberratio ictus? So it is a crime intended homicide. But the crime committed is there are two, which is attempted homicide and consummated homicide. Attempted homicide is for Miranda, then consummated homicide is for Cardell nga motong namatay. So the question is,
paano daw maka-apekto sa krimen o kaso ni offender sa aberrasyon ito. So that is crime complex, homicide, and attempted homicide based on Article 48 of RPC. So karon mga kabady, akong i-discuss sa inyo og unsay naa sa Article 48. The penalty for complex crimes when a single act constitutes two or more crimes, or when an offense is a necessary means for committing the other. The penalty for the most serious crime shall be imposed. The same to be applied at its maximum period. So karon na ay duha ka types of complex crimes. Ang una is compound crime or delito compuesto, na kung saan ang kanyang konsepto is when a single act constitutes two or more crimes. Ang ibig sabihin ay ang isang act ni offender ay nagresulta sa dalawa or higit pang krimen. For example, gipusin ni Nevermore si Mirana, one act, isang attempted kay Mirana dahil sa mablay, so wala na igo. One attempted yung tinamaan si Cardell matay. One attempted at one consummated. Pero isang act lang yun ni offender. Maunay delito compuesto. Isang act nagresulta sa dalawa o higit pang krimen. Hi, I'm Clark Bisisitaan. Akong i-discuss nga topic is pangkaduha nga uri sa complex crime. The complex crime proper or delito complejo, which means an offense is necessary means for committing the other. Pasabot aning duha ang commit nga crime ni offender, ang isa ka krimen gigamit lang sa offender para mabuhat ang isa pang krimen. Example, employee ako sa bangko namin. Gusto kong magnakaw, gusto kong magkuha ng pera. Paano ako makapagnakaw kung nagtatrabaho ako? Di mahuhuli ako. May CCTV doon at madaming babantay. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng peking check para makapag-encash ako ng pera sa bangko namin. Anong krimen ko? Dalawa yon. Yung unang krimen, falsification of commercial document. Yung check-in pineki ko yung check para makapagnakaw ako o makakuha ako ng pera sa bangko namin, which is estafa. Through falsification of commercial document, that's what you call delito complejo or complex crime proper, when an offense is necessary means for committing the other. Hi, my name is Bernhard Kubabayson. So my topic is legal impossible crime. So legal impossible crime is that act performed would be an offense against persons or property. So, legal impossible crime is kilos na ginagawa ay isang pagkakasala laban sa mga tao o ari-arian. Example of legal impossible crime is a defendant is in receipt of stolen property but the property is not in fact stolen. Since the property is not stolen, there is no crime committed. The defense of legal impossibility would apply here. Ang isang nasasakdal ay tumatanggap ng ninanakaw na ari-arian, ngunit ang ari-arian ay hindi talaga ninakaw. Dahil ang ari-arian ay hindi ninakaw, walang krimen na nagawa, at ang pagtanggol sa legal impossibility is ilalapit dito. Article 5 the Revised Penal Code. Tungkulin ang hukuman kaugnay ng mga gawang dapat parusahan ngunit hindi saklaw ng batas, at sa mga kaso ng labis na parusa. Kapag may kalaman ng hukuman sa anumang gawain na ito'y dapat supilin ngunit hindi mapaparusahan ayon sa batas, ito'y dapat maglabas na angkop na pasya at ipagbigay alam sa pinuno ng pamahalaan sa pamagitan ng kagawaran ng katarungan ang mga dahilan na nagtutulak sa hukuman na maniniwala na ang nasabing gawain ay dapat maging paksa ng batas na nagpaparusa. Ang Article 5 ng Revised Penal Code ng mga krimen ay nagbibigay ng mga pangunahing probisyon at mga prinsipyo na dapat sundin sa pagpataw at nagpaparusahan ng mga krimen sa Pilipinas. Ang mga ito ay mahalagang batayan upang mapanatili ang kaayusan at kaustusan ng lipunan. Kabilang dito ang prinsipyo ng legalidad, pagkakapantay-pantay sa batas, pagpapataw at pagpaparusahan, prinsipyo ng pagbabago at rehabilitasyon. Ang Artikulo 5 ng Revised Penal Code ng mga krimen ay naglalayong maipatupad ang batas at justisya sa bansa sa pamagitan ng probisyon at prinsipyo na ito. Duty of the court is to
acquit the accused. The duty of the court is to ensure a fair and just trial. Example, kung ang isang akusado ay kinasuhan ng isang krimen, ngunit ang ebidensya na ay pinakita sa korte ay hindi sapat na pagpapatunay sa kanilang pagkakasala, maaring pawalang sala ng hukuman batay sa prinsipyong inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala. Hello guys, my name is LG Buntero ug karon atagan ta mig example sa Doralex Seedlex. So ang example na guys is na isa nga tao na nag-drive og sakyanan og nilapas sa speed limit. So gihatagan siya og speeding ticket. So nirason siya na nagdali daw siya. Pero biskan ang driver nirason, dapat panindigan to niya ang iyang nabuhat kay namatay gisunod na batas.